Ang posisyon po ng ombudsman ay napakalaki at napakamahalaga, lalo't malawak ang kapangyarihan ng opisina na ito. Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., pinirmahan niya ang Presidential Decree 1487, nagtatatag ng opisina ng Tanod Bayan. Ang ganda nga naman, isang graft buster na kakaso sa mga tiwali sa gobyerno. Ang trabaho po niya, imbestigahan ang anumang kaso ng katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno. Independent body raw ito. Ayon po sa Presidential Decree, meron pong termino ng 7 taon. Yun lang, merong sabit. Ang Pangulo pala may kapangyarihan na palitan ang Tanod Bayan kung sa tingin ng Pangulo ay guilty siya ng neglect of duty or misconduct. So hindi pala siya independent sa Pangulo. Nang mapatalsik si Marcos noong 1986, binuo na ang Office of the Ombudsman noong 1987 under the Constitution. Para protektahan ng kanyang independence, ang ombudsman po ay maaari lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment ng Kongreso at ng Senado. Ang trabaho niya, imbestigahan ang mga kawani ng gobyerno at i-prosecute ito sa Sandigan Bayan, lalo na po yung mga kaso ng graft and corruption at plunder. May kapangyarihan din po ito na utusan ang mga kawani ng ahensya na magbigay ng mga dokumento o kontrata at maaari nitong simulan ang recovery ng mga ill-gotten wealth. At ito pa, ang ombudsman may kapangyarihan mag-issue ng preventive suspension para sa mga kasong hindi pa tapos, para hindi makialam sa kaso ang mga nasasakdal. Sa mga administrative cases naman, maaari po itong mag-utos ng outright dismissal sa mga opisyal. Isang kontrobersyal na kaso, ang utos ni Ombudsman Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss noong 2016 si Senator Joel Villanueva dahil po sa kaso ng pork barrel scam noong 2009. Hindi po ito pinatupad ng Senado dahil ang argumento ng Senado, wala raw kapangyarihan ng Ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso at Senado at sa mga miyembro ng Hudikatura at yung mga impeachable officers. Kung gayon, bakit nagsususpetsa na may kinalaman ang appointment ni Justice Secretary Remulla bilang bagong ombudsman sa posibleng bagong impeachment case laban kay VP Sara Duterte? Ito po kasi, as a general rule, pwede pang imbestigahan ng ombudsman ang isang impeachable officer. Pero hindi pwede na siya mismo ang magpro-prosecute dahil nga po impeachable officer. Ang anumang findings ng ombudsman laban sa isang impeachable officer, maaari lamang niyang idaan sa Kongreso na siyang may tanging kapangyarihan na mag-impeach. So, anong bago doon? Depende kasi kung sino ang inyong tatanungin. Halimbawa, sa pananaw ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, may kapangyarihan daw ang ombudsman na silipin ang mga bank records ng isang opisyal kahit daw walang court order. Halimbawa na lamang, ang mga bank accounts daw ni VP Sara Duterte. Paano? Ang bawat opisyal at kawani ng gobyerno nagsusumiti po ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth taon-taon. Ito po yung SALN. Nakalista sa SALN ang mga ari-arian ng isang kawani ng gobyerno gaya po ng real properties, yung mga lupa at sasakyan, at mga personal properties gaya po ng mga bank accounts. At ito po ang mahalaga. Sa huling pahina po ng SALN, merong isang waiver na pipirmahan ang naturang opisyal. Ang nakalagay po sa waiver, binibigyan niya ng kapangyarihan ang ombudsman para kunin mula sa anumang ahensya ng gobyerno ang lahat po ng dokumento na nagpapakita ng kanyang mga assets at mga financial connections. Sa pananaw ni dating Justice Carpio, ito pong waiver na ito ay maaaring ituring ng ombudsman na isang authorization para silipin ang mga bank accounts ng isang opisyal na hawak na ng Anti-Money Laundering Council. Kung gayon, ayon kay Carpio, hindi na kailangan ng court order para ma-sidestep ang bank secrecy law. Ang malaking tanong, kakatigan ba ng Korte Suprema ang gantong klaseng interpretasyon? Lahat ng yan, aabangan natin sa mga susunod na buwan.